Hello, magandang araw. So we are down with this method, three-moment equations. Palagay ko, mas magugustuhan mo dito, lalo kung ang sinusolve natin ay indeterminate structures. Pero para saan at paano ginagamit ito? So let's learn about the concept. Bago natin sagutin yung tanong na yun, try nyo munang tignan yung figure na to. Yes, you will say that this is indeterminate with 5 reactions sa support. Dito dalawa, tatlo, apat, lima. So if you will compute the determinacy, it's just R minus 3. So meron kang second degree na indeterminacy. Hindi masosolve yan ng it's just 3 equations of equilibrium. So yun ay isang dahilan kung paano mo gagamitin yung or kung kailan mo gagamitin yung 3-moment equation. Kapag nagsosolve tayo ng continuous beams, no? Na may indeterminate. Okay? Tapos yung more than 3 ang reactions. So 3-moment equations. Dinevelop to ni Calapeyron noong 1857. Okay? To analyze continuous beams. It relates the bending moments at three supports. Okay? And ensures that the beams, okay, slope is continuous. Sinabi niya at three supports. So, kaya siya tinawag na three-moment equation kasi nag-a-analyze siya per two segments or per two spans. Ito meron tayo ditong three spans. So, ang siste, uunahin mo muna si ABC. No? So, pag nakuha natin yung dito, two spans, na-evaluate natin, punta tayo sa next two spans. Ganun yung gamit ng three-moment equations. So, kung magkakaroon man to ng disadvantage or inconvenience dun sa part na yun na iisa-isahin pa natin. So, may method din naman na kayang isolve ng simultaneously yung buong continuous beams. So, hanggat maaari, kung limited lang naman sa dalawang span, hanggang tatlo, yung ating sinusolve na indeterminate beam, eh pwede mong gamitin si three-moment equation. Ngayon, ang tawag dun sa continuous beam na isa pang method is yung tinatawag na moment distribution method. And i-upload din natin yun dito sa channel. So it relates with that bending moments at three supports. So kapag nakakuha ka ng moment sa mga supports, ibig sabihin, madali na lang isolve yung support reactions. So yun ang goal na nitong method kaya siya tinawag na three-moment equation. Ngayon, the moments at interior supports are treated as unknowns or tinatawag din tong redundants. Kasi series of moment na pare-parehas lang yun nandito. Kagaya nitong sa B. Dapat may moment ito dahil tinuturing siyang fixed support dito. Kapag kinat mo to, magkakaroon ka ng moment. Unlike dito sa A, walang moment dito. So obviously, kung 3 moment ang kukunin natin, moment sa A, moment sa B, moment sa C, ang moment sa A is 0, while the moment at B and C meron. Okay? So ganun din naman kapag kinuha mo na yung span BC and CD, may moment sa B, may moment sa C, pero walang moment sa D. Okay? So these are the unknown moments, the interior supports. Okay? And solve using this equation to find the support moments. Ang haba ng explanation nito sa book, pero ganito ko na lang siya explain. And lastly, gives us the relation between the moments between any three points in a D and their relative vertical distances and deviations. So meron kinalaman yung settlements sa bawat supports and sa pag-derive ng ano na to, ng method na to. So this method is widely used in finding the reactions in a continuous beams talaga. So marami nagsasabi na ano to, madali. Okay? So tingnan nga natin. So meron tayong derivation nito. And technically, napaka kay haba, sabihin natin haba kung paano to dinerive. Gamit din yung area moment method, okay, ng deflection dahil nga may settlement ito eh. So depende din sa elastic curve. Pero for the sake of this lesson, I let you to go to a website na dinerive ito ng maayos. Pwede rin naman natin gamitin yung ating book. So itong series na makikita nyo is the solution to derive it. Yan. So gamit ang area moment method, okay, nakuha siya ng ratio in proportion, geometry, from the settlement it created at saka deviation. Yan. And then na-create niya ito. Until they solved it, okay, to this form. Wherein E and I is not constant here. So may mga series of o may effect yung inertia nito. Tandaan na, may effect yung inertia nito. While may makikita kayong variable A1, tapos yung barred A1, A2, barred B2. Ibig sabihin ng barred are the moment arms. And yung area is the area from the moment diagram. Okay? So, dahil nga nag-area moment method. So, as you can see, meron din H1 and H3 which is yung settlements. If the settlements are given, okay, marerelate siya sa equation. So, this is the general form. And
Kung titignan natin yan, medyo nakakaano yan, nakakaugta. Ang haba, di ba? Then, meron tayo dito, if E is constant, marireduce yung tingin natin sa equation. Nawala yung E dito kasi napunta dun sa taas. Okay? So, yun. Paano magiging constant yun? Madalas mangyari yun kasi ang material naman natin sa continuous beams ay iisa, madalas. Bihira naman yung magkadugtong, no, ng magkaibang material like concrete and steel, no? So, ngayon, pag daw constant si E at si I, okay, pati yung I sa ilalim, mapupunta na sa kabila. So, 6EI dito. Okay? So, medyo gumanda na yung tingnan, yung formula. Tama? As long as the E and I are constants. So, again, we have two reduction na dito. So, 1, 2. Next. Pag naman ang application ng three-moment equation to continuous beams, points 1, 2, and 3 are usually unsettling supports. Usually unsettling supports. So, sabi natin, nung dinerive yung formula, may settlement dito sa supports. So, bibigyan ka or susukatin yan. So, si H1 and H3 should have the value. Pero, dahil nga medyo yung support natin kagandahan, so, hindi madalas mangyari ang settlement. So, if you theoretically disregard the settlement, it will be 0. Yan. Kung walang binigay na given, no? O walang binigay na settlement po, yan, pwede mong i-treat as 0 yung H1 and H3 with EI constant, no? So, ito na lang yung ating equation. So, actually, ito yung pinaka widely used, no, na three-moment equation. So, we'll define that M1, L1, or if you have mnemonics of the A, B, C. So, moment at 1.1. So, times L1, 2M2, L1 plus L2, plus M3, L2, plus this factor, no? And this factor. So, actually, pag ako nagtuturo nito, ang tawag ko dito ay si Batman, no? Yan. Para hindi tayo, para may konting mnemonics. Si Batman, then si A, Bart A, and laging mayroong kanang kamay si Batman, si Robin, di ba? So, BR. Basta tanda mo lagi, nasa kanan si B2 o si Bart B, nasa kaliwa si Bart A. So, R stands for Robin, yan. For right, di ba? Kanang kamay. Kanang katawan, kanang kamay ni Batman. Lagi si Robin. So, wala sa akin lang yun. Anyway, so the formula is this. Now, to use this, merong shinorten way on how to solve the three-moment equation using this derived formulas ng Batman and Robin, no? So, ito yung kanilang mga values. Gagamitin natin yan depende sa type ng loading dun sa span. Tandaan natin ha, sa span. So, mabibilang mo o makakount mo yung tinatawag na span depende sa support. So, sa pagitan ng dalawang support, yung isang span. Hindi sa pagitan ng dalawang loading. Tandaan natin yun ha. So, kung tatlo ang support, we have two spans. So, kung sa span na to ay ito ang loading, ibig sabihin, ito yung kanyang Batman sa kaliwa at Robin sa kanan. Naintindihan? So, yan. So, saan yung tinutukoy na kanan at kaliwa? Kapag ang span mo ay nasa kaliwa, sa halimbawa, we have this slope or this span. You have 3 supports. Halimbawa lang kung sabihin na natin 4. Therefore, unahin natin yung first 2. Dahil for 3 moment lang yan unahin natin to. So, itong sa unang as a solution mo, si AB at saka si BC, ang kaliwa ay nasa AB and ang kanan ay nasa BC. So, kung ang loading mo is ito, yung unsymmetrical position of load, ganyan. Ibig sabihin, ang kukunin natin is si Batman. Okay? Intindihan? Kapag naman nasa kanan ka na, BC, tapos ang loading ay same, halimbawa same may another load ko dito, ang kukunin mo naman is si Robin. Yun. Pero pag ang load dito ay uniform load buo, sa buong span nilagay, eto ang gagamitin natin. Robin na uniform load. Sa kung saan siya nakapwesto yung span na yun. Okay? Merong isang kakaibang loading dito. Ito yun. So, kapag arbitrarily positioned yung uniform load,
So may susundan lang tayong pattern. Tsaka pala nakuha ko tong table na to sa website ni Matalino. So for credits lang. Teacher namin siya sa Reading Center, si Sir Bertrand. Napakahusay. So salamat po, sir. And itong derivation nito, okay, is ito siya. Okay, medyo mahaba pero may pattern naman. Like, yung position ng B supposed to be dapat from here. So kung ang uniform load mo ay umabot pa dito, wala din problema yon. Basta ang di na tinutukoy dyan is yung distance ng dulo ng uniform load from this. So, putol man o hindi, okay, yun din yun, yung D. Basta ang dulo ng uniform load ay D. Tapos A naman yung dito, distance dito. And then, yung B naman is from kabilang dulo to left. And C naman doon sa kabila. So, wala. Okay? Sundan lang to. And ito na siya. So, ito yung kanyang Batman and Robin. So, now, pabalikan lang natin tong table na to if applicable siya at siya yung type of loading. Okay? Now, let's try. A sample of beam with series of loading. Okay, medyo nakakatakot yan sa umpisa. Kasi syempre, may triangle load siguro or what. Pero buti na lang meron tayong 3-moment equation. And we can now solve using this. So technically, this muna. Okay? Wala tayong settlement. Okay? Subukan lang natin yung madaling paraan, no? Ang paggamit nito. And usually, you will see this in the board exams. Ngayon, hindi natin kailangan yung I and E kasi nawala siya sa equation, no? So, pag meron naman na given na E and I at sinabing constant lang yung E, ang maaalis lang sa equation is yung E. Ngayon, gamitin mo yung I. I-divide mo lang siya ng I sa corresponding ano niya, moment niya. Intindihan? So, hindi siya disregard. Magsasample din ako ng kagaya nun. So, for now, let's familiarize first the use of this 3-moment equation. Sundan natin. Let's go. Okay. So, meron tayong support reactions. So, nilagay niya na lang yung support reactions. R1, R2, R3. So, technically, 1, 2, and 3. Okay? So, using this 3-moment equation sa supports, ang redundant ay nandun sa number 2. Okay? Sa support 2. And technically, you can see that M1 here and M3, there's no moment on that. Kasi ano siya free end. Okay? So, tsaka ang support niya dyan, sabihin na nating roller or pit. Unless fixed support yan. Okay? So, M1 and M3 is 0. So, ang ina-expect natin, we will first solve the moment at 2. So, mawawala yung M1, L1, at L2, M3, L2. Tingnan mo yung dapat. Yung L1 mo na tinutukoy is yung 4. Okay? And yung L2 na tinutukoy dito sa next span is also 4. 1 plus 1 plus 2, 4. Okay? Then, you can now use your Batman and Robin. And gamit yung table natin. I-add mo lang siya dito. So, maganda rin, no? Na isulat mo na lang B and R kaysa isulat mo to ng medyo maraming ink lang din ang magagamit mo dyan. Okay sa akin yan. Basta naintindihan mo na ito yun. Okay? So, iwalay muna natin yung mga loads. So, those spans. Ang loading ni first span is just triangle. Racing or the highest slope is nasa kanan. Magkaiba yung magkaiba yung papunta naman siya sa kabila. Okay? Magkaiba yun. Yung titignan mo sa table. And this one is the combination. Pag nakakita tayo ng span na may combination loads, ayan, gamitan natin ang tinatawag na superposition method. Yung baga, iisa-isahin mo yung mga load, tapos pagsasamahin na lang natin. Okay? So, use the table. And for these cases, ito yung magagamit nating tables. Para sa triangle, going to the right, okay, ito yon, gamitin natin dyan. Yan. And kapag ito naman, dalawa magagamit natin. Isang para sa direct load, yan, yung unsymmetrical loading, direct load. Tapos ito, ano kayang gagamitin natin dito? Ito ba? Okay? No, hindi ito ang gagamitin mo kasi full yan. This is for full uniform load. Ang gagamitin natin for this span or 4 meters of span is ito. Kasi hindi naman full yung uniform load and this arbitrarily positioned. So, paano natin yan gagamitin? Unahin natin, no, to solve for your Batmans. Okay? So, si Batman, okay, ay applicable lang sa kaliwa. So, ano ba yung span na nasa kaliwa? Ito, si segment R 1 and 2. So, gamitin natin to. Yan. Nakuha yung triangular. So, technically, ito gagamitin ko. 8 WL cube over 60. Medyo maliit. 8 WL cube over
over 60. So, ang purpose is to get this 6A1 bar A1 over L1. Pero derived na siya. So, ito yung gagamitin ko. Substitute 8 times 1, 4 Newton per meter times 4 cube over 60. And we have 35,840 over 3. So, the equation will be 2M2 for yung L1, for yung L2, plus yung Batman ko ngayon is 35,840 over 3. O, diba? Ang bilis. Okay? So, next, doon na tayo kay Robin. Wala nang ibang Batman, yun lang naman ang nasa kaliwa. Wala tayo sa kanan. Gamitin natin to. Okay? So, itong loading na to, applicable for 900 newtons. So, kalimutan nyo muna sa 800 dito, ha? Superposition ang tawag dito. So, to use that, ang gagamitin ko si Robin. Dito tayo. Yan. PB over L, L squared minus B squared. B stands for this. So, this time, ang A dito is 1. Yan. And ang B ko is 3. Nagets? So, 1 plus 2, 3. Yan. Ang P mo is 900. Ang L mo is 4. Yan. Okay? So, by superposition, i-add mo naman yung para sa 800 Newton per meter. Kalimutan mo naman muna yung 900. Yan. Then, i-add mo lang. So, ang gagamitin natin, ito. Okay? Yan. Robin. Ang Robin nito. Okay? Medyo mahaba. So, ito, tuturo ko kung paano ilalagay yung mga details nito. So, tingnan muna natin yung mga details. A, B, C, D. Si L, alam mo na 4 yan. Okay? Tatandaan mo lang na yung D natin is mula doon sa dulo, dito, hanggang sa dulo ng uniform moment. So, ito yung from dulo to dulo. So, this is your D. Okay? And your A is yung natitira. Basta ito yung A mo. Okay? Yan yung natitira. And yung B mo is kabilang dulo. So, B stands for your dulo naman ng kabila. So, B is equal to L. And your C is 0. No? C is 0 kasi wala namang natira dito. Okay? So, technically, lagay na natin lahat para sa 900 Newton, 900 times 3 times 4 squared minus 3 squared over 4. While dito, yung W, O, okay, nawala. Yan, yung WO is your 800. And your 2 is yung D. Yan, 2. 2 squared. L is 4. 2L squared. Ang naka-times ng 2 yung L squared, ha? Okay? Minus 2 squared ulit D. And yung C mo, 0. Kasi 0 na tong term na to. So, wala din tayong B, no? Kasi pang ano yan, Batman. Okay? So, over 4, 4. O, diba? Substitute mo na. We have, substitute. Compute mo na. 10, 3, 2, 5. O, diba? Ang ganda. And we have a single unknown na lang dito. M2. Sa pool na si M2. If you calculate that, using calculator, of course, no? Oops. Second is M2 minus or negative 1391.98 Newton meter or 1.39 kilonewton. Negative. Okay, you will expect a negative moment at fixed support, no? Kapag gravity loads ang binibigay. So, tandaan kasi nandun siya sa fixed. Okay? Continuous siya eh. So, how do you find three-moment equation for now? So, this is very easy. Kasi, E is constant, I is constant, and no settlement at support. So, yan muna. No? So, actually, hindi pa tayo tapos. Yung M2 na yan ay gagamitin natin sa pagkuha ng reaction. Pero this time, hindi ka na mahirapat kasi may M2 na. Okay? So, ito na yan. Patiin natin ulit yung mga ating mga beam. No? So, para makuha natin yung reaction sa R1, R2, R3, titreat natin redundant si R2. Siya yung nasa redundant. So, kung uunahin ko, i-pwesto yung moment na yun, which is negative, sabi niya. Negative yung moment mo. Ibig sabihin, yung moment dito should be counterclockwise. Okay? And to counter that, you should have a clockwise direction dito. And isalin mo lang yun sa magkabila. Yan. Na oppositely directed. So, pagdating dito, you will check your support reactions. So, si R2 is mananatili dito sa joint 2. And meron siyang left and right R's. If you add this, it will result to your R2. Yun na yun. No? Yun na yung pagkuha ng ating support reactions. Ito rin yung ginagamit natin noon na shear and moment sa cutting natin. So, if we cut a left member, if you still remember, the sign convention is counterclockwise positive dito.
pag nasa left ka. And your shear is going to downward. Ganyan yung ating sign convention. Tama? So, left member, positive moment, shear pababa. Counter. Okay? So, you can say counter positive. Left. Okay? Yan. Right naman. Right member. Yan. Mnemonics nyo. Kabila naman yung okay, plus, and then pataas naman yung shear. Okay? Basta tandaan lang sa mnemonics, no? We have this, malalaman mo na counterclockwise positive kasi it tends to smile yung ating left member. Sa left tayo, babaliktaran na lang sa right. Tapos naman yung shear mo, kaya pababa, it tends to rotate your beam to clockwise. Clockwise is always positive, di ba? Sa moment equation. Ganun lang. So, ngayon sir, bakit pababa dito? Isa pang titingnan mo yun eh. Bakit pababa yung moment dito? Eh, di ba ang positive ay counter sa left member? Kasi nga po, ang nakuha nating moment is negative. Okay, isa yun sa mnemonics. So, ngayon, assumption lang pala itong R2L, sir, na pataas? Yes. Actually, yes. So, try natin. Mabaverify naman natin yan if we solve it. So, if we take moment at this point, diba, dito sa cut point, the rotation is clockwise positive. Okay, i-treat kong clockwise positive. R1 times 4. And then this 2.8 is galing dun sa total load nito. Ang moment arm is 4/3. Okay? And ang moment M2 is given. At this time, the rotation clockwise positive assumption, 13,191.98 minus 2.8 4/3. Okay? So, nakuha mo na agad si R1. Ngayon, para malaman mo kung talagang pataas yung shear dito, di kunin natin by vertical summation equals to 0. R1 plus R2L, assumption lang to pataas, is equals to 2.8. So, lumabas na, ang R2L ko is 2214.67. Ibig sabihin, tama na pataas yung R2L ko, no? Sa left side. Okay? So, itabi mo lang yan. Okay? Itabi mo lang to at gagamitin natin yan sa paggawa ng talagang R2. Punta naman tayo sa kabila. So, gaya nga ng sinabi ko, sign convention. Sa right member, sir, diba, ang positive is treated to be clockwise sa right member. Pero bakit pababa to, sir? Bakit counter? Kasi nga, negative yung moment sa M2. Diba? Ganun lang explanation doon. So, assume ulit na pataas si R2R. Same ng concept, kunin natin yung moment at this point. This time, counterclockwise ang positive flow. Sa pag-a-assume ng taking moments, kayo bala dyan. Okay? Ako naman, nag-a-assume ako kung anong direction nung kinukuha ko reaction. So, dahil counter siya, assume as counter, so yun yung titreat ko, positive. Wala nang masama doon. So, R3 times 4 plus the moment M2. So, sasabayan niya yun as counter. And then minus 900 times 1. See? And then 800 times 2 times 3. Saan galing yung 3? 1, 2, tapos kalahati. So, yun yun. 3. So, we have R3 as 1077.005. Okay? Nasolve na natin si R3 tsaka si R1. So, para makuha naman si R2R, summation again sa vertical equals to 0. I-add natin, R3 plus R2R should be equal to the total load of this. 25 yun. 900 plus 800 times 2. So, technically, we have R2R, which is 1422. Positive na naman yung sagot. Ibig sabihin, tama yung assumption natin na pataas yan. So, pagdating ng summation sa R2, i-add lang natin, R2R plus R2L is equal to 3637.665. Okay? So, ganyan natin i-solve yung reaction kapag indeterminate. So, nakatulong ba yung M2? Yes. So, dahil sa 3-moment equation, nagkaroon tayo ng access makakuha ng moment. So, yun yung dinevelop ni yung pangalan. Anyway, so, R1, R2, and R3. So, yan lang muna sa ngayon. So, sa susunod na sample, lagyan naman natin ng I or E, yung ating beam. And manatili lang na walang settlement. Okay? Pero may mga sample sa appendix ng ating ginagamit na book na mayroong mga settlement. So, if you want to look at this and study, nasa appendix siya. Special topic na lang kasi ito sa kanyang book. So, sana magandahan nyo yung topic na to. So, for that, may assessment kayo. Try to solve another example.